Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang araw Pilipinas. Muli nandito na naman po inyong lingkod Epipanyo Labrador, Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre bago po tayo magpatuloy mga minamahal ko mga kababayan, muli binabati muna po natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay at tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maging sa ating mga bagong mga subscribers, maraming salamat po. Sa umaga po ito mga minamahal ko mga kababayan, mahalaga po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po ay hinggil sa pagkahuli po ng isang suspect na kung saan, kung maaalala ninyo, ay pinatay ho itong si Jonar Barrios, no? Diyan sa Bayawan City o sa Malabugas. Kung saan ito ay na-issue dahil nga sa kanyang tatangka na ibunyag ang lahat ng mga katiwalian ng mga nandiyan sa kanilang baryo. Ito po ay pinapatay ng kamag-anak ko mismo nitong ni Arnie Tevez na di umano'y Tevez din ang pamilya, no? So sa mga kamag-anak ni Jonar Barrios, sila po'y natutuwa sapagkat nagkakaroon na po ng lead, nagkakaroon na po ng liwanag at dahil nga sa pagkahuli nitong suspect na si alias Jojo, akala ko si Jojo de Guzman. No, basta mga Jojo, walang gagawing mabuti yan. No, siya po ay nahuli nito lamang September 10, 2023. Kung di ako nagkakamali, alas 10:14 ng umaga. Ano po? Yun nga po, sa pagkahuli dito kay alias Jojo, nahulihan ho siya ng 2 unit na 45 pistol na 2 magazine at iba pang mga bala. Mga bala. Yun nga, nakita ho ng mga kapulisan na tila baga ang gamit niya na XRM na motor kahawig na kahawig ng motor na ginamit sa pagpatay dito kay Jonar Barrios. At nakita ho doon na itong motor na ito ay halatang pininturahan. Hindi niya original na pintura. Ibig sabihin lang, nung ginamit itong XRM na ito, dahil nga ito ay kulay, kung di ako nagkakamali, itim o puti ito, pininturahan ng ibang kulay. Siyempre, para makalusot nga naman. Sa patuloy po na pag-iimbestiga ng ating mga kapulisan, napag-alaman ho nila na itong si alias Jojo ay mismo nga residente din pala ng Pagatban o Barangay Pagatban, Kansilong, Sitio Kansilong, Pakatban, Barangay Pakatban, Sitio Kansilong, Bayawan City. At
isa sa nakakagulat at talagang nagulat to yung ating mga kapulisan nung nakita nila yung mga sachet ng shabu. At ayon sa kanilang pag-iimbestiga at ng kanilang inestimate ang halaga nito ay umabot ho ng 136,000 na halaga ng shabu. Di po ba? At maliban ho dito ang nakakagulat dito, yung bakit abay tinalo pa yung pulis. Dalawa-dalawa yung 45. Balita ho, ayon ho sa nakarating sa atin dito, no, may nag-text ho sa atin dito na nag-chat na taga Bayawan. Ito din pa lang si Jojo o alias Jojo ay gun runner. Kaya pala dalawa-dalawa yung kanyang baril na dala. Yung dala-dala pala niyang isang 45 ay binibenta niya. Paisa-isa yung kanyang pagka may na-order, dinadalhan niya. Kaya pala dalawa-dalawa yung kanyang, hindi naman to si Fernando po para magdalawa-dalawa ng armas. Di ba? Magasin dapat ang dalhin niyang marami para marami siyang ipampuputok. Diba? Aanuhin naman niya alangan naman mag-ala Dennis Rodman siya. Ayon po at sa pagpapatuloy po ng ating kapulisan sa pag-iimbestiga nga dito kay Jojo o alias Jojo, napag-alaman na ang tunay palang pangalan nito mga kababayan ay Benji Barte Tapos. Tapos ka ngayon. Natapos din yung maliligayang araw mo. At balita ko nga po mga minamahal ko mga kababayan, kinanta na nito, kung makikita nyo ho kasi doon sa video, may kasama ho siya. Ibig sabihin, hindi po, sabi ko nga po sa inyo, di ba, na marami pa pong dapat mahuli sa mga tauhan ni Arnie Tevez. Marami pang dapat na mahuli sa mga sakop ni Arnie Tevez na kung saan ay hindi pa nahuhuli. Dahil nga po sa ito ay nahulihan, alam naman natin na papalapit na po ang eleksyon o barangay eleksyon. Ito po ay makakasuhan ng violation ng COMELEC gun ban. Di ba? At syempre, maliban sa na yan, dahil hindi naman siya lisensyado at hindi naman siya otoridad para magdala ng armas, sigurado pasok to dun sa kaso na illegal possession. Di ba? At syempre, yung illegal drugs. Ngayon, pag napatunayan na ito nga si Jojo ay siya yung nakita doon sa CCTV na may kasama, ay sigurado katakot-takot at siguradong buong-buo ang kaso nito na murder. Biro mo ba na tinadtad ba naman nila ng bala mabubuhay pa kaya yun? Diba? Mahihiya ng bumangon yung 45 yung ginamit Di po ba? Ang kagandahan ho nito mga minamahal kong mga kababayan, nung mga nakaraang araw lang, nahuli na ho itong si Richard Cuadra. Ngayon ho, ito naman, nahuli naman itong isang suspect na pinaniniwalaan na membro ng Tevez Terrorist Group. Talaga naman tauhan ni Arnie Tevez to Mga tauhan ho talaga to ni Arnie Tevez at ni Henry Tevez. Dahil tulad nga po ng sinabi ko, di ba? Diyan po sa Negros Oriental, nagpapakalat po dyan ng mga armas ay mga Tevez. Kaya nga sabi ko nga, di ba, pumupunta itong si Marvin Miranda doon sa Cebu at namimili ng mga armas at namimili din ng mga original na armas o original na armas at binibenta din nila. Yan po yung isa sa mga runner ni Arnie Tevez sa shabu at sa armas. Kaya mga kababayan ako, salamat to at ang ating mga kapulisan ay nagiging maigting sa pagtugis o sa pagsawata sa mga katulad nito. At sana ho sa pagkamatay ni Junar Barrios
ay mabigyan ho ng hustisya o agarang hustisya ang kanyang kamatayan. Nang sa gayon naman makamit ng kanyang magulang o kanyang pamilya yung hustisya na kanilang hinihingi. Lalong-lalo na ho ngayon, wala na hong pangil. Wala na nga kahit buntot Wala nang pangil o kapangyarihan ng mga Tebes ngayon dyan sa Tebes sapagkat nadadaig na ho sila ng mga tunay na pulis na hindi nababayaran. Hindi naman ho katulad dati na kahit pinatay na sa harap ng pulis, sasabihin ng pulis wala akong nakita at wala akong narinig. Kasi alam nila si Mayagma yung tumira. Kahit alam na nila na si Mayagma, si Bobong Tanasan, si Richard Cuadra, yung tumira, pumatay, sasabihin nila nagrobing ho kami pagbalik namin, tsaka lang namin nakita yan. Papaasahin ka pa, wag po kayong mag-alala. Gagawin ho namin ang lahat sa lalong madaling panahon pagtatakpan namin yan. Kasi nga, tao ni Arnie Tebes yan. Mahirap na hindi mabigyan ng regalo. Maiinggit kami sa iba naming mga kasamang pulis na tumatanggap ng payola. Diba? Biro mo, hepe ng police station. Bodyguard nga lang ni Kurt Tebes. Tagabit-bit pa ng bag. Bagman nga daw Alangan ng mga chairman. Kung chairman yan, di sana yung dinala niya bangko. Bagman nga ibig sabihin, doon siya sa may pera. Diba po? Salamat to sa ating mga kapulisan at mabuhay po kayong lahat dyan sa Negros Oriental. Nakikita ko po mga kababayan, ibang-iba na ho ang estilo o ibang-iba na ho ang kalakaran ngayon dyan sa Negros Oriental. Nakikita ko yung katapatan, yung pag-ibig ng mga pulis dyan sa kanilang mga kapwa. Alam niyo naman tayo dito wala tayong sinisino. Diba? Pag nakita natin yung lesbon patanga-tanga, nagiging inutil, ay talagang titirahin ka namin dito. Diba? Tanga ka pero pag ikaw ay matalino, buong puso na binibigay mo sa bayan yung paglilingkod mo, ay hahangaan ka po ni Epipanyo Labrador. At dito, gagawin ka naming bayani. Kaya nga ayaw ng mga tao dito sa programa natin, Civilian Anti-Crime, kasi lalong-lalo na yung mga politikong korap at mga taong nasa gobyerno na mapang-abuso kasi nabubunyag sila dito. Gagamitin pa nila yung iba para lang mapagtagpan yung kanilang mga katiwalian. Di po ba? Ang daming ayaw sa programang ito dahil ayaw ng mga politikong korap na napapakailaman sila. Ayaw ng mga politikong korap at mga abusadong taong nasa gobyerno itong ating programa dahil nga sa nahahayag dito yung kanilang mga kasamaan. Diba? Talagang ganun. Pasyensya kayo at nagkaroon ng programang katulad nito. Alam niyo mga kababayan, nakikita ko, talagang tambak ang kaso nito ni alias Jojo. Bakit ko nasabi? Ayon sa Republic Act 8294, ang parusa sa illegal na pagdadala ng baril ay pagkakakulong ng 4 na taon, 6 na buwan at 1 araw at multang 15,000 hanggang pagkakakulong ng 6 na taon, 1 araw hanggang 8 taon na may multang hindi bababa sa 30,000. Ilan ba yung nahuli sa kanyang baril? Hindi ba't 2? 2 baril.
Hindi ko lang alam kung ito ay iisahin. Pero ganun pa man, siguro tuwan-tuwa na siya dun, no? Dun sa sinabing 4 na taon. Hindi niya alam may posibilidad na maging 6 na taon pala. Akala niya hanggang 15,000 lang. Kaya siguro malakas yung loob. Hindi niya alam pwedeng umabot ng 30,000. Ilan na yon? Piyansa. Ang illegal possession pala may piyansa na 30. Yung pinakamataas na yon. Ha? Oh. Ilan yun? 60. Malaki-laki yun. Maliban ton mga minamahal kong mga kababayan, may kakaharapin pa siya. Maliban doon sa, makalusot man siya doon sa tinatawag natin na illegal possession. Maliban doon, parang alam ko, kakasuhan din to ng Comelec gun ban. Ha? Ano ba yung nakasaad doon sa Comelec gun ban at ano ba yung parusa? Alam niyo mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, ayon ho sa batas na Comelec gun ban o Comelec gun ban law 881, sino mang tao kahit na may hawak na permit to carry o firearms ay ipinagbabawal na magdala ng mga baril o iba pang nakamamatay na armas sa labas ng kanyang tirahan o lugar ng negosyo sa panahon ng halalan. Ibig sabihin kahit pa sabihin natin na may lisensya yan, kahit pa sabihin natin na binili mo yan at otorisado kang magdala, sa panahon pala ng halalan, bawal yan. Hindi mo siya pwedeng dalhin. Ewan ko nga ba dito kay Jojo o alias Jojo, siguro dahil nga papalapit na yung election, busy ito sa pagbibenta ng baril sa mga kapitan o sa mga tuta ng kapitan. Hindi malayong mangyari. Pati kapitan ngayon kailangan na rin may armas dyan sa Negros Oriental dahil nga dyan sila magaling diba? At balita ko tuwing eleksyon, dyan namamayagpag at lalong yumayaman si Tebes dahil sa mga armas na kinakalat niya sa mga politiko. Diba? Ano natin, continue. Maliban kung otorisado sa pamamagitan ng sulat ng Comelec Section 32 at 33 ng Republic Act number 7166 na nag-aamyenda sa Batas Pangbansa. Di ba? Ngayon, pag nahulihan ka ng armas, kasi nga kahit nga lisensyado pa di ba, huhulihin. Mas lalo na huhulihin yung walang lisensya. Mas katakot-takot ang haharapin nun. Di po ba? Ilang taon nga ba ang haharapin kapag ikaw ay nahuli sa tinatawag na Comelec gun ban? Alamin ho natin mga kababayan para po lubos natin maintindihan at maunawaan. Kung maalala ninyo mga minamahal kong mga kababayan, nung panahon po ni DILG Secretary Mel Sinina Sarmiento, batay sa kanya o ayon sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Comelec, lalabas na 2 ang posibleng kaharapin ng isang violator. Ito ay illegal possession of firearms at paglabag sa gun ban na kabilang sa Omnibus Election Code. Sinabi ni Sarmiento, kapwa may kaparusahan ang nabanggit na paglabag ng 6 na buwan hanggang 6 na taon pagkakakulong. Ibig sabihin, depende sa dami ng armas siguro dito yung pinag-uusapan o marahil nga gano'n Kaya paalala ni dati ni Sarmiento sa gun owner na nasanay na laging nakabitbit, laging nagdadala ng baril sa kanyang baywang. Lalong-lalo na yung mga maraming kalaban dyan. Yung alam niyang marami siyang atraso. Ito nga lang problema dito sa isang ito ni alias Jojo.
Dalawa-dalawa na yung baril, hindi pa ginamit. Magpi-Fernando po ka na lang, Fernando ko yung nilabasan. Ah, 'di ba? Pero ayun sabi ho ng ating kapatid na nagsabi dito, kilala daw yan talaga si alias Jojo na gun runner. Kaya dalawa-dalawa yung yung isa service niya yung isa yun talaga yung dinidil niya. Hindi siya nagdadala ng marami. Kumbaga by order. Marahil dadalhin niya yon doon sa umorder sa kanya. 'Di ba? Marahil ang problema nasa kote at malamang ito ay na ano siya kasi papunta na sana to doon sa bibili daw ng barel. Ang problema natunugan. Sinundan siya dahil nga may nakapagturo na yung taong yan lagi may dalang armas dahil nga nagdidil ng armas. Kaya sinundan ho ng ating mga kapulisan. At doon nalaman na talagang may mga armas siya. O, di ba? Salamat ho sa ating kapulisan. O biro nyo ho. Doon pa lang dalawa na magiging kaso niya pala. Yung illegal possession at saka yung magiging kaso niya sa Comelec gun ban. Ano naman kaya at ilang taon naman kaya ang pwede niyang bunuin o parusa na matatanggap niya kung siya ay napatunayan mapatutunayan talaga. Kasi ito nga, nakita naman sa video na may dala-dala siyang shabu at nagkakahalaga ng 36,000. Kung di ako nagkakamali. Ibig sabihin, ilang gramo yun? Di ba? Malaki-laki yun. Yung mahulihan ka nga lang ng sachet Yung maliit lang, balita ko, 511 na yata yan o 11 lang. Tignan ho natin, ano po ba ang pwedeng ihatol dito at ilang taon na pagkakakulong? Ano po ba ang sabi ng batas tungkol sa mga tao na mahuhulihan ng ganung karaming droga? Naalala ko tuloy mga minamahal kong mga kababayan, yung pangyayari ho doon sa Baguio City, doon sa isang kilalang tao na drug lord na si Eduardo Cabonitalia ba yun? Bursi na hinatulan ni Judge Emmanuel Chaco sa branch 3 ng RTC. 'Di ba? Sa Baguio, 'di ba? Kung maaalala ninyo mga minamahal kong mga kababayan, doon sa Baguio City, habang buhay na pagkakulong ang inihatol ng korte sa isang kilalang drug personality matapos ang 2 taon na paglilitis sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9865 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang hatol ay iginawad ni Judge Emmanuel Chaco Racing sa Branch 3 RTC First Judicial Region, Baguio City. Kay Eduardo Cabonitalia Bursi na bukod sa parusang life imprisonment ay hindi pinayagan na sumailalim sa parol at pinagmulta ng hanggang 500,000 kaugnay sa paglabag nito sa Section 5. Grabe Section 5 mga kababayan. 500,000 ang multa. 500,000 dun sa Section 5. RA 9165 at karagdagang 12 years. Uy, dinagdagan pa. Maliban dun sa at 12 years at 1 day to 14 years of imprisonment at multang 300,000 pa sa paglabag nito sa Section
11 of RA 9165. Ibig sabihin, may 500,000 pa siyang multa plus 300,000. Ilan na? Di 800 na. Paglabag nito sa Section 11 RA 9165. Diba? Tapos, hindi pa siya binigyan ng karapatan na magkaroon ng parol. Inalisan siya noon. Dahil nga sa dami ng nakuha sa kanya. Sa record ni Bruce ay nadakip noong Hulyo Hulyo 25, 2019 sa isang bypass operation na isinagawa ng pulis sa bahay nito sa Lower Quirino Hill, Baguio City. Nakuha sa kanya ang ilang sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 8,000. 8,000. Nagkakahalaga ng 8,000. Ibig sabihin, mas malaki yung halaga ng nakuha dito kay Jojo at karagdagang shabu na may timbang na 9,725 grams. Halos nagkakaano ho sila. Naghahabulan ho doon sa sa dami ng nahuli. Kaya mga kababayan, malamang ganito rin ang mararanasan nito. Makukulong habang buhay ito. Malagpasan man niya, mga kababayan ko, yung mapiyansahan man niya yung illegal possession, maging yung COMELEC gun ban, dito siya ngayon yari. Sa Section 5 at saka sa Section 11 na may piyansang 500,000 at 300,000. O ngayon, pag napatunayan na itong ang taong ito, ang siyang pumatay sa biktima o dito kay Barrios, siyempre, pinag-uusapan dyan ay buhay. Ang tanong, ilang taon ba ang parusa sa taong pumatay ng tao? Ilang taong kaya kung mapapatunayan? Kasi ayon ho sa mga kapulisan, posible na itong taong ito na nakita doon sa CCTV, meron na po silang 80% na maaaring ito nga dahil iisang motor, bagamat pinalitan yung pintura, pero iisang uri ng tao yung nakita doon. Diba? Iisang tao ang nakita doon at sa nahuli nila at doon sa camera na nakita nakasakay sa motor na yon na pumatay kay Jonar Barrios. O di meron na siyang doon pa lang sa droga, meron na siyang pagkakakulong na habang buhay. May posibilidad dahil 5'11" ang kakaharapin niya. O ano bang sabi ng batas tungkol sa taong nakapatay? Hindi naman matatawag na self-defense yun. Diba? O dun sa pumatay nang wala man lang kaabog-abog. Ilang taon kaya ang pwedeng parusa sa mga taong pumatay ng taong wala man lang kamalay-malay? Ayon po sa Revised Penal Code, o sa ilalim ng Revised Penal Code, ang parusang pinapataw sa krimen ng pagpatay ay reclusion perpetua. 20 taon at 1 araw hanggang 40 taon. Ngunit, hindi pa rin mahahati ang parusa. Habang para sa homicide, ang parusa ay reclusion temporal na may tagal na 12 taon at 1 araw hanggang 20 taon. So, ibig sabihin, mabubulok na lang sa kulungan tong taong to
Abay, dun pa lang sa 40 eh. Baka doon pa lang, hindi niya naabutin yung 20 years. Doon pa lang sa droga eh. Ilang taon na bubunuin niya. At ilan yung multa. Hindi ko lang alam kapag hindi nakapagmulta, dagdag sa sentensya. Ewan ko lang ha. Pero yung iba, sabi nga na, ba't pa ako magbibigay? Kukulong yun ako, bibigay pa ako. Kinulong nyo na ako, magmumulta pa ako. Ano kayo, hilo? Para may narinig akong ganyan eh. Parang naalala ko yata nung ako'y laging sumasama sa aking ama dahil nga ang aking ama ay BGMP. Naging warden ho ng BGMP ang aking ama. Kaya minsan ako'y sumama sa kanya. Parang may narinig akong ganun eh. Ba't ba daw siya magbibigay ng multa? Ikinulong na nga siya. So yun mga kababayan, katakot-takot po ang haharapin na kaso nitong taong ito. No? Itong si alias Jojo. Na ang original na pala na pangalan ay Benjamin Barte Tapos. Tapos ka talaga. Diba? Pasok na pasok siya yun na sa RA 10591 Comelec Gun Ban. Mas lalong pasok naman siya dun sa kaso niyang illegal possession. Di ba? Nako. Ano kayang siguro nag-iisip na to. Maliligtas pa kaya ako ng amo ko. Hindi na nagpakita yung amo ko. Siguro visit na itong si Arnie Tevez sa mga kapulisan. Lalong-lalo na dito kay Rimulya at kay Abalos. Ba't naglagay ka naman kasi dyan, Abalos, ng mga pulis na hindi kayang bayaran ni Tevez? Nasusukol tuloy lahat. Siguro nangungonsumisyon na rin si etong si Henry Tevez. Iniisip ni Henry Tevez, parang wala na talaga akong pag-asa nito. Unti-unti nang napuputol ang sungay ko. Kala ko tutubo pa yung buntot ko. Hindi pa nga nakakatubo yung buntot, putol na yung sungay. Mga kababayan, natatawa ako dito sa sitwasyon na ito. Pero masaya ako kasi sino ba namang hindi matutuwa, 'di ba? Unti-unti na ho napuputol yung mga katiwalian, kasamaan, kahayupan, kawalangyaan nitong mga tao ni Arnie Tevez dahil mayroon po tayong mga tunay na alagad ng batas na handang magtanggol, handang magligtas, handang magprotekta sa ating mga kababayan dyan sa Negros Oriental. So asahan ho natin na itong si alias Jojo ay kakanta. Di ko lang alam kung anong hilig na kantahin ito, baka air supply din. Kasi yung 10 kasi na kumanta, membro pala ng sex bomb yun. Di ba nga yung kantang laban-laban, bawi-bawi? Kala ko yung mga membro ng Jumbo Hotdog. Diba? Kaya ko ba to? Hindi naman. Nalapitan lang ni Tapasio at ni Villanueva. Nag-spaghetti pababa eh. Mga kababayan, asahan ho natin at syempre sana ho doon sa magulang ni Juna Ravarios, ipanalangin nyo ho, ma'am and sir, na ito na po yung way na makapanagot ho itong si sino to? Si Jojo. Pag sinabi kasi yung Jojo, naalala ko si Di Guzman eh. Yung tikbalang. Yung boyfriend na ngayon ni Colleen. Balita ko, magkakaanak na daw tong dalawa eh. Ang kalalabasan ng anak
Syempre si Jojo tekba lang, 'di ba? Ito naman si Kulin yung anito. Ang kalalabasan niya sigurado ako tiyanak. Ang ninong si Tebes. Syempre hindi magpapahuli na magiging ninong diyan at ang magbibinyag niyan sigurado kung hindi itong silaping sinalam. Mga kababayan, 'di ba? Sigurado ang magiging ano nila diyan, pinakamagandang ninang si Kitty Kitty. Ito si Kitty tahimik na eh. Sa totoo lang, ito talaga si Kitty. Mana to dun sa nanay niyang si Manang Gemma. Kilala ko nanay nito, mga kapatid. Oo. Kilala ko nanay nito si Gemma. Siguro pag nakita kami personal nito ni Kitty, makikilala ako nito. Kaya lang hindi niya ako makilala dahil nakasoro ko. Oo. So mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik dito sa ating programa. Naway lagi po namin kayong makakasama sa bawat araw na tayo po ay may tinatalakay. Muli, sinasabi po ng iyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.